Kumusta mga kanayse? Welcome back sa ating YouTube channel. So, ano naman tayo about Marcos history, Or history ba? Or, mga apu-apuhan, kaapu-apuhan, or apo. So, yung panonoorin natin. So, ang video to ay mula kay Hello United Philippines. So, meron itong pamagat na sino ang pangsiyam na apo? Kilalanin ang mga apo ni Ferdinand at Imelda Marcos. So, yan yung panonoorin natin, men. Bibigyan natin to ng reaction, So, again, ang video to ay mula kay Hello United Philippines. So, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, kung trip nyo ng mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Filipinoise. I know for sure yung iba sa inyo dito is napanood nyo na to. Pero ako wala lang. Gusto ko lang i-record to sa channel natin, di ba? As ano na lang din, some kind, anong tawag dyan? Para maano din yung mga, mga some kind story or mga history or facts about Marcoses, diba? So, yun, again, bago natin simulan, Hello United Philippines, supportahan nyo yan. Tapos, syempre, our YouTube channel, Filipinoise, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, again, start. Title. Sino ang pangsyam na apo? Kilalanin ang mga apo ni Ferdinand at Imelda Marcos. Nagkanda, ano-ano na. Start. Malaki ang ligasiya na naiwan ng dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. sa bansa. Mula sa kanyang mga charitable works, infrastructure, at mga napakinabangang batas na nagbigay ng ginhawa sa buhay noon at sa mga sumunod na henerasyon. Kilala. Diba? Tapos sinisiraan sila dati. Malaman-laman natin, marami naman palang nagawa talaga. Ang dating presidente sa pagiging matikas, matalino, at may paninindigan. Yun. Ganon din ang kanyang asawa, ang dating unang ginang si Imelda Romualdez Marcos, na kilala sa kanyang kagandahan at kabutihan. Tsaka, I think ito din yung talaga, pinaka-pamantayan ng mga first lady. 'Di ba? Na parang naririnig natin na mas din talaga, functional si dating first lady Imelda Marcos dati. Marami din talaga siyang nagawa, kahit na first lady siya. Ang puso. Sina Amy, Bongbong at Irene ang naging bunga ng pagmamahala ng mag-asawa. 8 lalaki ang naging apo nila, pero mukhang siyam ata. Alamin natin mamaya kung sino ang pangsyam na apo. Bago ang lahat, Don't tell me si film yan, ha? at hit mo na ang like, i-share ang video na ito at mag-subscribe. Unahin natin ang mga anak ni Amy Marcos. 3 lalaki ang naging anak ni Amy Marcos sa kanyang dating asawa na si Tommy Manotoc. Ang panganay na si Borgie Manotoc ay pinanganak noong April 9, 1983. Para kay Amy, si Borgie ang pinakakuya at pinakaate sa mga anak niya. Ate dahil naging relatable si Borgie sa fashion sense ng kanyang inang si Amy. You don't need to be perfect. You don't need to buy brands. You don't need to have lots of money to have a car. Unang nakilala si Borgie bilang isang bench supermodel. So ito siya. Bench Noon model. kasama ang kanyang ex-girlfriend na si Georgina Wilson. Matapos ang matagal na panahon ng pag-model, Girlfriend niya si Georgina Wilson? Grabe. Iba klase din talaga itong mga anak politiko na din sila sa mga famous. nag-transition ito sa designing. Ngayon, isa na siyang entrepreneur dahil nagmamay-ari siya ng mga resto bar at tailor shop sa Makati at BGC. Nitong taon lang, unang nakita si Borgie, bit-bit ang kanyang only son kay Carla Sison sa inauguration ng kanyang kapatid na si Governor Matthew Manotoc. Ang middle child o pangalawang anak ay si Michael Manotoc. Siya ang sanggol na bit-bit ni Amy at Tommy noong pinaalis sila papuntang Hawaii. Gaya ng kanyang lolo, Grabe, sanggol pa siya nung pumunta sila ng Hawaii. Grabe yun. siya ay isang ganap na abogado. Nagtapos sa kanyang abogasya sa UP Diliman. Naging kontrobersyal ang kasal ni Michael Manotoc at Cara Manlapos dahil sa kilalang magkalaban sa politika ang kanilang mga pamilya. Ngunit Nako, yun lang. Iba din talaga yung politika, pati pala pamilya pwedeng masira. gogi ang pagmamahala nilang dalawa at ngayon ay biniyayaan ng 2 supling. Diba? Buti na lang talaga is talaga sila, pinursu talaga nila yung pagmamahala nila. Yung iba kasi parang nag-i-end up sila sa mga ganyang scenario. Ang bunso sa pamilya ay ang sumunod sa yapak ng kanyang ina bilang isang politiko, si Matthew Manotoc. Siya ang pinagbubuntis noon ni Amy Marcos nang na-exile ang kanilang pamilya sa Hawaii. Ngunit pinanganak siya. Pinagbubuntis pa siya that time. Grabe, interesting din
sa Morocco. Siya ngayon ay nagsisilbing governor ng Ilocos Norte at naging senior provincial board member sa 2nd Legislative District of Ilocos Norte mula 2016 hanggang 2019. Gaya ng kanyang ama, mahilig din sa golf at basketball si Matthew. Naging isa siyang basketball coach sa International School Manila. Napabalitang girlfriend niya ngayon ang dating Miss Earth 2014 na si Jamie Herrell. Jamie Herrell. Ang tanong, sila pa ba hanggang ngayon? Wait lang, search natin. Nasaan ba yung isang cellphone? Nawala eh. Boys will be boys. I guess they started daring each other. They gave me a can of Mountain Dew. I took a sip, and they were all looking at me. Then no. I tasted it. Oh no. It was a bit warm. No! Vaguely the same color siguro ng Mountain Dew. But it was definitely not Mountain Dew. And? And it was Did you cry? a liquid that came from one of them. Ew! Kilalanin naman natin So ano yun? Parang ihi. Ew. Or ano? Correct me if I'm wrong na lang. Naintindihan ko ba yun? ang mga anak ni Irene Marcos at Greggy Araneta. Dalawa ang naging anak ni Irene at Greggy. Ang panganay ay si Luis Araneta na tinatawag ding Oppa in Korean dahil sa mala Korean hunk ang itsura nito. Pero sorry na lang sa may gusto dahil kasal na si Luis sa kanyang kilalang model, TV host na si Sandra Rocha. Dalawang Magaganda din yung ano nila, mga nahuhuli ng mga puso nila. anak na lalaki ang naging bunga ng pagmamahala ni Luis at Sandra. Tulad ng kaniyang mga magulang, pribado din ang buhay ni Luis. Isa siya sa board of directors sa kumpanya ng kanyang ama na PhilWeb. Ooh, board director. Tiba. Ang pangalawang anak ni Irene at Greggy ay si Alfonso Araneta. Tulad din ng kanyang mga magulang, pribado ang buhay ni Alfonso. Sa ngayon, si Alfonso ay isa din sa board of directors sa PhilWeb, isang online Parang ano medyo may hawig siya ni PBBM. Malamang. Kadugo sila eh. Diba? Magkadugo sila. casino company ng kanilang pamilya at Araneta Properties na real estate business ng pamilya. Kilalanin naman natin ang 3 sons ni Pangulong Bongbong Marcos at Bilis. First Lady Liza Marcos. At dahil sila ang kasalukuyang first family, Si Kong Sandro, mana siya sa nanay niya, Hindi niya nakuha yung feature ni PBBM. all eyes ngayon sa pamilya ng Pangulo. Ang sumunod sa yapak ng kanyang ama, ang panganay ay si Sandro Marcos na Yun. ngayon ay congressman ng 1st District Diba? Umabot na ng 10 bills yung naipasa niya. I think walang binatbat si Senator Robin Padilla dito eh. ng Ilocos Norte. Noong panahon ng kampanya, apple of the eye ng mga dumadalo sa rally at ng mga iilang dalagita si Sandro dahil sa natatanging appeal at kapugian nito. Excited na ako. Sabi ko, pwede pa ito, sikat pa. Sabay sinulubong ako ng mga placard. Paps, sayo na, suporta ko, akin si Sandro. Oo nga, isa din to sa nagbigay ingay nung election dati. Yung si Sandro, parang, Sandro, pakis naman. Delikado, may nakita ako doon. Lalaki ako, pero gusto ko si Sandro. ang tigas nun, lalaki ako pero gusto ko si Sandro. ang lakas nun. Sino yun? Ang lakas ng gumawa. Nitong buwan lang ay nilagdaan ng kanyang ama ang SIM registration bill na si Sandro rin ang co-author ng nasabing batas. Hanggang ngayon ay inuugnay ng mga netizen ang 28-year-old na kongresista kay Alexa Miro na kilalang sexy actress. Okay. Kita ko rin to dati. Yung kay Alex Namiro. Pero I think friend lang naman sila, di ba? Or parang tahimik na yung, yung issue about sa kanila ngayon. So wala na tayong update. So ano na bang update? Ngunit iginiit ni Sandro na magkaibigan lang sila. Ang sumunod diba? kay Sandro ay si Simon Marcos, kilala bilang The Quiet One. Nagtapos Ito parang nagmana siya kay PBBM talaga. May nakuha siyang mga parts. Di ba? sa Oxford Brookes University with degree of Business Administration and Management at kasalukuyan ay isang analyst. Lumabas din si Simon sa mga iilang interviews at vlogs ng kanyang ama. Kahit na pinili nito ang maging pribado, naging aktibo naman ito sa kampanya ng kanyang ama noong May 2022 presidential election. Nagpunta ito sa Cagayan de Oro kasama ang kanyang tita Amy at naging involved sa BBM Youth Movement. I'm traveling and I'm working in different Nice. smaller corporations as in different training programs. I'm the best looking son. Sandra's the best looking daughter. Vincent's the cutest and most talented. Ang pangatlo o bunso sa May din talaga sila. Grabe yung banding ng magkakapatid na to. Parang. magkakapatid ay si Vincent Marcos o tinatawag ding Vinny.
kilala sa kanyang smiley face. Tulad ng kanyang mga kuya, nag-aral at nagtapos din ito sa England at isa na ngayong software engineer. Nitong taon lang, sinamahan si Vinny ng kanyang magulang sa Australia at napabalitang nag-enroll ito sa isang university para magpatuloy sa kanyang graduate studies. Naging aktibo din si Vinny noong panahon ng kampanya. Nagkaroon ito ng special performances sa mga campaign rally at siya ang tumutugtog ng ukulele. Grabe, ang ano din talaga, yung campaign rally talaga noong 2022, yung I think pinaka-derby sa lahat ng campaign. Grabing ingay, di ba? Biruin mo ba naman? Pagsamahin mo yung anong tawag dyan? Pagsamahin mo yung Prime Duterte tapos Prime Marcos. Like, men, wala talagang makakatibag. Like, hinahakot talaga nila yung boto, Pero ngayon, 2028, kita nyo naman, di ba, na parang, since nagpulasa na yung unit team, is still, din naman yung election ngayon. Tawag dyan, Bibo, tama ba yung word na Bibo? Anong tawag ba? Basta something like maingay din naman yung ngayon election, pero parang bahida ng putik talaga, like, man. Naging target si Vinny noon sa bashing dahil sa timbang nito. Pero nabigla ang mga iilan noong nakarang buwan nang lumabas si Vinny na slimmer o payat noong nag-sand surfing ito sa Ilocos. Diba? Pakialamero kayo. Kapag tumataba yung tao, inaatake nyo. Tapos ngayon, kapag nag-slim, baka may mag-comment naman na dyan na dick ayan. Diba? Or gumagamit, anak ng teteng. Sino naman ngayon ang pangsyam na apo ng dating Pangulong Marcos? Ang adopted daughter ng dating first family na si Amy Marcos ay lumantad noong campaign season. Naging aktibo ito sa kampanya ng kanyang kuya sa Cagayan de Oro. Napabalitang naninirahan na ito sa CDO kasama ang kanyang lawyer husband at nag-iisang anak na lalaki. Bong is now president of what? Okay. Pero, okay, he won. Okay, I guess that's a good thing, right, Mama? I'll be like, yeah, it is. It's great, It's like, but he doesn't get the context of the whole thing yet. Na, okay, he's president, I guess. When we see him, is it okay to hug him? Solid. If it's okay to hug him. Kung nabubuhay lang si dating Pangulong Marcos Sr. ngayon, malamang ay matutuwa ito sa kanyang mga apo at apo sa tuhod. Ano sa tingin? Of course. Diba? Sino ba naman hindi matutuwa kapag makikita mong lumalaki yung mga apos mo, diba? So, yun lang naman mga kanoys. So, again, ang video yun ay mula kay kanino ba galing yung video yun? Hello United Philippines. So, supportahan nyo yan. Original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, subscribe nyo rin. Tapos, syempre, bago nyo iwan yung YouTube channel natin, Filipino IC. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So, kita nyo naman yun, men. Kayo naman masasabi nyo dun? Comment down below, Tapos, syempre, Filipino IC, don't forget to like, comment, share, subscribe. So, yun pala yung mga apo ni, dating Pangulong Ferdinand Idralin Marcos, diba? So, sayang lang kasi yung ibang apo niya, ay, may naabutan pala siya. Sayang lang yung ibang apo niya is I think hindi niya naabutan, Kasi, yun nga, matanda na rin siya that time. And then, yun, di na niya talaga naabutan. Pero yun yung huling tanong ni Hello United Philippines dito na ano kaya yung reaction ni former president, 'di ba? Of course, matutuwa siya, 'di ba? Mag-i-enjoy siyang tingnan sana. Sa kabila ba naman ng lahat ng nangyayari sa family nila, 'di ba? Especially ngayon, sino ba namang mag-aakala na yung mga Marcoses is makakabalik sa Malacanang, 'di ba? Which is nagawa nga ni PBBM, 'di ba? Ni-redeem talaga ng family nila yung yung mga akusasyon sa kanila dati. 'Di ba? At least man lang nalinis nila, at the same time nailagay talaga nila yung tatay nila sa sa libingan ng mga bayani. Which is napakalaking achievements na yon sa angkan ng mga Marcos, na parang nakabalik sila sa Malacanang at the same time sa libingan ng bayani na si former president. So kaya pala nagets ko na kung bakit hindi talaga nila nilibing yung tatay nila dati at gusto talaga nilang mailibing sa libingan ng mga bayani kasi ibang klase din talaga yung yung tao 'di ba? Like mahal na mahal talaga sila, and then sa sobrang pagmamahal na yun is parang hindi nila magawa na hindi ilibing yung tatay nila.
sa libingan ng mga bayani kasi yun yung deserve niya eh. 'Di ba? Kasi naging presidente din naman siya. May mga magaganda din naman siyang ginawa sa Pilipinas. It's just grabe lang talaga yung yung ginagawa ng mga kalaban nila sa politika dati. So napuruhan talaga sila, no? So I think hanggang dito na lang muna. Kayo na masasabi niyo doon. Sino yung pinaka-idol niyo sa mga apo, 'di ba? Ni former President Marcos. Comment down below and then pag-usapan natin yan sa comment section. So again, that's it mga Kanoisy. Thank you so much for watching. Hello United Philippines and then Filipino IC. So yeah, I think hanggang dito na lang muna. Filipino IC is out.